Laging pag may nananalo, anong gamit mong gamot? Pula-puti. Pero, ang reality niyan, merong nakatagong gamot yan sila, hindi lang sinasabi. Anong diskarte mo dito sa loob mo kapag derby na, sir? Bali, sa derby kasi, nagbabase tayo, halimbawa, yung pagdating ng ibon kung ano itsura nila. Kung dapat ba silang tulungan ng gamot. Pag ako kasi umuwi yung ibon ko ng talagang basag, nagamit ako nito, injection, Ano to, sir? B-complex. Kasi sa ano to Anong B-complex, no? Paturok, sir, no? injection, ayan. Nagamit ako niyan. Sino nagturo sa inyo nan, sir? Di ba sa pagmamanok nga, sabi ko sa'yo, nagmamanok ako. Kasi yung ganyan kasi nasubukan ko sa sa manok. Yung manok ko na sobrang payat na talaga, asin buto na. Nung in-injection ko niyan, talagang fast recover siya. Na nakaka-recover kagad siya. Kaya yun yung natutunan ko na ini-apply ko sa sa kalapati ko. Kasi nakita ko naman yung epekto maganda. Tapos, sir, yung isa pang diskarte nyo, yung sa pagtos pa, sir. Oo, kasi sa pagtotoo, syempre magandang markings yun Gano'ng kadalas kayo magtos, sir, ng ibon nyo? Malimit ako magtos. Siguro halos sa isang linggo nakakadalawa o tatlo ko. Anong oras yan, sir? Sinasabay ko kasi sa gagawin ko, ihahatid ko yung mga bata kasi hindi naman po pwedeng mag-ibon tayo, pabayaan natin yung responsibilidad natin sa mga anak natin. Tama naman. Kaya ang gagawin ko, ihahatid ko yung mga bata ng 6, bago sabay diretso na ihahatid ko rin yung misis ko. Pagka tapos nung didiretso na ako ng Calamba noon. Kasi sa lagi kong pagpunta ng Calamba, na estimate ko na yung oras ng kung gaano ka haba yung oras ng ibabiyahe ko. So alis ako ng 7 plus 4 hours, balikan na yon. So ibig sabihin by 11 or 12 nandito na ako, susunduin ko naman yung mga bata. So ibig sabihin, nagagawa ko yung gusto ko na hindi ko napapabayaan yung responsibilidad ko sa mga anak ko. Kailangan kasi ganun hindi yung pag-iibon mo pero napapabayaan mo naman yung anak mo, pamilya mo. Kailangan i-balance mo yung oras mo. Para suportahan din dahil sa hobby natin. Naman, ang misis ko talaga namang wala akong masabi. Totally, yung mga foundation bird ko sa kanya galing. Pera niya yung pinambili. Adi natuwa, sir, nung nanalo kayo nung malaking premyo. Oo naman, talaga namang kasama sila nung sa awarding buong pamilya. Talaga. Ito nga, may kukuhanin pa nga uli kaming award sa sa APR. Sabi ko, huwag ka na sumama. Sabi niya, hindi, sama ako dyan. Kaya, sabi ko, sige, kung gusto mo sumama, di okay. Ang mas maganda yun, at least, parang family bonding na rin natin. Yun, congrats kayo, sir. Pero, sir, ano po palang mga gamit yung supplements dito bukod dyan sa injectable na B-complex? Yung kalimitan na pinapakita ng mga tao, yung mga mapansir, yung pula-puti. Kaya sa mga lang, kailangan talaga masipag ka magsubo. Gano'ng kadalas kayo gumamit ng pula-puti, sir, sa ibon nyo? Sa akin, kalimitan, kung minsan, isang pula sa Lunes, puti naman sa Martes. Alternate siya. Malaking bagay rin kasi at the same time, kung pag-uusapan yung budget, medyo friendly siya. Hindi siya makakapek ito sa financial ng pamilya. Tama. Lalo dati, sir, parang inabot ko, 20 lang isa yan Oo, ngayon nasa 55 na. Ang laki ng tinaas. Sa manok kasi rin talaga yan, ginagamit din maigi yan. Tapos patak yan dati ng ganyan, 20, 15 lang yung isang... Inabot ko, sir, yung 20 pa, 2040 na tayo, 50. Ganun ang presyo niya. Pero ngayon, kita mo, lang dahil sa maraming nag-i-endorse, laging pag may nananalo, anong gamit mong gamot? Pula-puti. Pero, ang reality niyan, merong nakatagong gamot yan sila, hindi lang sinasabi. Real talk niyan. Sir, ano pabaho mo pala sa ibon mo, sir? Yun nga, minsan gagamit ka ng ng mga ibang supplement na minsan, ito. Ito kasi, ang epekto nito, nung nagmamanok ako, ito yung gamot na nagbibigay ng parang 2 days off sa manok bago sabay magbubush siya on the 3rd day. So, ibig sabihin, ita-timing mo siya. Halimbawa, loading mo Friday. So, ibig sabihin, perfect siya kasi Friday, Saturday, Sunday. Ang putok ng gamot niya is 3 days, Sunday. So, ibig sabihin,
talagang sakto yung ano, kasi meron tayong gamot na ginagamit na ano eh. Pagsubo nung kalapati, nag-e-effect na kagad sa ano eh, Oo. sa kalapati eh. Kaya yun yung minsan maling nangyayari sa pag-iibon. Sinubuan mo, loading. So, ibig sabihin yung ibon mo nag-boost. May stress na siya doon sa loob ng ano. Kasi gagalaw na siya ng gagalaw doon kasi umupekto na yung gamot eh. By the time ng Saturday, Sunday, pagdating ng Sunday, exhausted na siya. So, ibig sabihin, mahihirapan na siya umuwi kasi kumilos na siya ng kumilos doon sa loob eh. Ano pa yung lakas niya para umuwi? Parang ganon. Yun yung ano ko, yun yung para lang sa akin. Hindi ko naman inaano yung ano nila, idea nila. Yun. Maraming salamat, sir. Pero sir, pagdating sa mga panlaban mo, nagpapakain ka ba ng pellet? Ay, ano ko, more on ano ko, pagka ano, medyo may additional ako sa mani. Kasi sabi nga ni Master Norman, yung mani, yan yun daw yung parang fuel ng ano, ng kalapate. Kaya based sa experience niya, naniniwala naman ako kasi nag-champion din talaga yan si Master Norman eh. Kaya ginagawa ko yung ano eh. Pero dati pa naman ginagawa ko na rin yung kaso nga lang yung timing ng pagbibigay ng may time na dati nung bago pa ako talagang nakatsawan ako ng tropa. Alam ko na yung ginagamit ng patuka. Bakit? Yung ibon mo nagsuka ng mani. Sabi gano'n. Kaya ibig sabihin nasa timing ng pagbibigay ng patuka kasi pag hindi tumama, talagang isusuka lang rin ng ibon. Tama. Maraming salamat, sir. Tapos sir, tingin mo, ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Na unang-una, kailangan observation. Bago sabay, yun na nga, nandoon yung observation. Nakikita mo yung look mo, kung saan yung nababasa, kung saan yung hindi. Kasi kung yung part na nababasa ay yun yung may mga dumi ng kalapate at hindi mo binigyan ng importansya, yung nababasang ipot na yun ang magbibigay ng sakit sa ibon mo. Halimbawa, hindi mo pinapansin. Nababasa na pala yung parte na yun, yung parte na yun lagi may ipot. So, hindi mo binigyan ng importansya. Yung amoy nun, yun ang iikot sa loob ng loob mo. Yun ang magbibigay ng sakit sa ibon mo. At saka, yun nga, yung kailangan nakikita mo yung ibon kung sino yung hindi gaanong active. Kailangan may isolate mo na siya para ma-prevent mo yung hawa-hawa system. Ganun lang. Yun, maraming salamat, sir. Tapos sir, pwede palang makita yung ano, yung magulang na nung winner mo. Ka dito. Pasok tayo mga kalapatids dito sa breeding section ni sir. Mga kalapatids. Okay. Para nakakapag-exercise sir yung mga breeder nyo, ano? Kasi katulad nito, isang pitak lang sila, isang pares lang sila. Ayos to. Tinan yung mga kalapatids. Naka-VIP, Ang lawak, Para talagang hindi sila mag-ano. Kasi napansin ko kung nasa double cage lang sila, hindi sila makakapag-exercise eh. Malaking bagay sa ibon yung nakakapag-exercise yung ibon. Di sariling idea nyo na to, sir, yung medyo malawak yung ano nila. Kasi napansin ko, yun nga eh, yung sabi ko nga sa'yo, observation ng kailangan. Naobserbahan ko dun sa double cage, although maraming gumagamit nun, siyempre, titingin ka nung mas makakatulong sa ibon mo na hindi naman makaka-apekto sa pag-iibon mo. Kaya ito, naisip ko, in-isolate ko sila, bawat breeder, may kanya-kanya silang cage, parang flying cage na rin nila. Oo nga ito, mga kalapatids, So, may ganito na rin si Sir, Para pag halimbawa may nagsusubo sila, hindi mapabayaan. Anli, sir, no? Taiwan soil pala gamit nyo, sir. Oo. Saka ito, katulad ng to, lagyan ko ng ganito. Stock na, sir, Para may sawa na, sir, no? para hindi na sila ano. At saka isa pa, ang iwas dyan, hindi nagkakaroon ng tae yung ano mo. Okay.